Guys, finally nakapag-check-in na tayo. Sa Manila na tayo. Hindi na ako masyado sanay. Hindi ko alam kung nasan yung toilet. Tapos, takot akong mag-grab. Surprise! Nandito ako ngayon sa supermarket at mag-grocery na muna tayo. Kasi, syempre matagal tayo mawawala. 19 days tayo sa Pilipinas, guys. Kaya, kahit papano, kailangan merong naman yung fridge para naman merong kainin yung kasawa natin. Bale, okay na siguro to. Nakapamili na tayo. At saka, ayun. Mga ilang karne din to. Puro din mga meat yung binili ko kasi meron pang mga gulay sa fridge. Bale, para lulutuin niya na lang. Tapos guys, yung mga ipinamili ko, yung meron ng mga lasa, naka-marinate na talaga para hindi na siya mahirapan magkaroon ng, para hindi na siya mahirapan pagtimpla ng lasa. Yung mga ganitong klase, mabilisan lang kung lutuin. Kaya sobrang ganda. Kasi lalagay mo lang siya sa pan, lagyan mo ng tubig, pwede ding mantika. Pero kasi medyo oily kapag naglalagay pa ng mantika. Since puro chicken ito, ayoko naglalagay ng mantika kasi ang oily. So, yung ginagawa ako, water para hindi talaga siya matuyong-tuyo yung manok natin. So, yun. Okay na to. Bayaran na natin. Ah, ないです。2012円のお買いでございます。はい。こちらの方いかがなさいますか？キャッシュで。そうしましたら、4番会計表お願いいたします。あ、はい、わかりました。ありがとうございます。Wala pala akong dalang plastic. Hindi ako nakadala kasi wala naman talaga akong balak mag-grocery ngayon. Bili na lang tayo. すいません、袋L サイズ。L サイズ5円でございます。はい。お支払い方法現金でよろしいですか？あ、現金で。4番会計お願いいたします。こちらお願いいたします。ありがとうございます。Dito sa Japan, guys, kayo rin yung magbabalik ng mga pinamili. Mabas na ako ng Marut. So, uuwi na tayo ngayon sa apartment kasi liligpit pa tayo ng mga gamit natin. Wala pa talaga ako nasisimulan ligpitin ng mga damit, mga dadalhin ko sa Pilipinas. Kaya, yun, uwi na tayo para naman may mangyari sa buhay natin sa pagliligpit. Naka-red pa, kaya stop muna tayo dito. Dito sa Japan, guys, kahit na walang dumadaan na mga, halimbawa, sasakyan, pero basta naka-red yung traffic light, talagang titigil sila. Alam nyo yun, kahit na parang wala naman nakakita, sumusunod sila sa batas, sumusunod sila sa rules. Ayun yung isa sa ikinaganda dito sa Japan. Kasi talaga yung mga tao dito, ruru, mamoteru talaga, kung ano yung rules, talagang sinusunod nila. Nakauwi na ako, guys, pero hindi pa ako nakapasok sa pinaka-apartment at dumating na yung bill ng tubig namin. So, papakita ko na rin sa inyo. Total niya ay 4,000. Ayan. Total niya 4,180 yen. Okay lang din. Hindi siya ganun kamahal, hindi siya ganun kamura para sa dalawang tao. Guys, update. Nandito na ako sa apartment. Meron pa akong kailangan na i-film na isa pang video promotion. Kaso lang,
kailangan ko muna siguro talagang i-prioritize makapag-impake kasi baka mamaya marami akong makalimutan. Tignan nyo itong mga suitcase ko, guys. Ito yung gagamitin natin. Ito yung lalagyan natin ng 20 kilos. At tapos, meron tayo ditong carry-on baggage, yung lagi natin ginagamit din na suitcase. Baka mamaya ang dami kong makalimutan, yung mga ganun. At itong mga suitcase na to, guys, wala pa tong laman, ha. Kaya, hiningal ako. Paakyat ng 3rd floor. Sa pangatlong palapag kasi yung apartment namin. Tapos matataas yung hakbang ng bawat hagdanan. Kaya medyo challenging siya makaakyat. Ayun guys. So, yun. Bago tayo mag-film pa ng isang video, ayusin na muna natin yung ipinamili natin. Tapos, mag-i-impake na tayo. Magpa-finalize na tayo ng mga kailangan natin dalhin para talagang wala tayong makalimutan. Guys, yung hand carry ko na maleta, naubos lang ng space ng mga pasalubong. Ayan. Tapos yung 20 kilos natin, yun yung puro damit ko. Sabi ko dapat talaga konti lang, yung maliliit lang. Kasi nga mauubos yung space, wala akong madadalang mga gamit ko. Tapos ngayon, ganun nga nangyari. Buong isang maleta ko na hand carry, ang space lang niya para sa mga omiyage, sa mga pasalubong. Wala na ako ibang mailalagay dito. Kasi wala na talaga siyang space. Tapos, hindi ko alam kung pasok pa siya sa 7 kilos. Parang mabigat din siya para sa 7 kilos. Alam nyo ba ano oras na? 9 PM na, tapos kailangan ko pa maligo. Tapos, hindi ako makapag-decide kung mag-iiwan ba ako ng mga gamit or babawasan ko yung mga pasalubong kasi hindi talaga sakto yung bigat na 20 kilos tas yung 7 kilos na hand carry. Kaya wala akong choice. Magbubuk talaga ako ng dagdag na baggage kasi mas mahirap na kapag sa airport pa ako magkaroon ng problema. Kaya dadagdag tayo ngayon ng mga 8,000 yen ata to. So magdadagdag tayo ng 20 kilos kasi mahirap na guys. So, ayan yung magiging total natin, guys. Kasi magdadagdag tayo ng dalawang 20 baggage. Click na natin. Balikan na yun, guys. Nagdagdag lang pala ako ng isa kasi meron na akong isa. So, meron tayong dalawang 20 kilos na baggage. Passport dito. Passport. Hi guys, quick update lang. So, nakapag self-check-in na tayo. Sobrang aga ko nakarating dito sa airport. Mga bago mag-8, nandito na ako. Tapos, yung pinaka-open pa pala ng counter para sa pagkuha ng baggage ko is mga 9:50 pa. So, medyo maghihintay pa tayo. Yun, sobrang excited na ako. Pagkatapos ko mailagay yung mga baggage ko, siguro kakain na muna ako kasi gutom na rin talaga ako, guys. So, 9:50 pa daw mag-o-open. Hintay pa tayo ng mga konting oras kasi mga 8:20 pa lang ata ngayon. So, isang oras pa yung mga hintay natin. Galing ako ng Shinjuku. Tapos, bala ko talaga dapat mag-train. Kaso lang, grabe yung train. Parang iniisip ko magta-transfer ako papunta. Kasi yung galing ng Shinjuku Station, pupunta ako dun. Ang hirap i-navigate ng Shinjuku Station. Kaya yung mismong bus na galing Toyama na binabaan ko, meron ng bus directly papunta ng Narita Airport, Terminal 2. Kaya sabi ko, hala. Tapos mas mataas nga lang siya ng price. Mga 900 or 1,000 yen ata yung itinaas compared kapag nag-train ako. So, yun, sabi ko worth it naman kasi hindi na talaga ako mahirapan. Hindi na ako mahirapan mag-navigate sa Shinjuku. Hindi na ako mahirapan mag-navigate sa susunod na station. Kasi ang hirap. Kanina sobrang dali lang. Nakapag-makeup pa nga ako sa bus, guys eh. Diba? Hindi na rin ako pumila dun sa napakahabang pila para makapag-ayos ng sarili. Sabi ko, okay na to.
doon ako sa bus, nag-contact lens ako para hindi na ako mag-aasalamin. Tapos naglagay ako ng mga kung ano-ano sa mukha. Inayos ko tong bangs ko, yung buhok ko. Kaya sobrang convenient, sobrang worth it yung 900 yen. Kasi mapapamahal nga tayo, pero syempre yung convenience naman na nadala nun, wala rin, syempre yun din yung binayaran natin. Kaya sobrang happy lang din. Parang worth it naman. Hindi pa rin ako nakapag-check-in, guys. Ayan pa rin yung bag natin. Kasi 9:50 pa daw yung open ng check-in counter para sa flight ko. At time check ngayon, nasa 8:40 pa lang. So, meron pa tayo mga isang oras na hintayin. Actually, ngayon, nagtitingin-tingin ako kung ano pa yung mga pwede kong bilhin. Medyo nakakatakot nga kasi baka mapagastos na naman tayo. At akala ko nakakatakot, bumiyahe mag-isa, ganyan. Pero wala, na-enjoy ko siya. Tapos yung parang meron ako natututunan. Tapos nagagawa ko yung mga bagay na hindi ko kayang gawin dati. Kasi pumunta ako dito sa Japan, wala akong kakilala. Pero agency kasi kami, kaya meron akong mga kasabay. So, nagtatanungan kami, paano yung ganito, saan pupunta. Pero ngayon, ako lang mag-isa. So, parang na-challenge ako, tapos gumagana talaga yung utak ko. Wala akong choice. Kailangan ko talagang paganahin. Buti meron ako nakitang Starbucks, guys. Time check. This is now 9:36. So, meron na lang tayo mga more than 10 minutes. Pwede na tayo mag-check-in sa baba. I mean, sobrang aga pumila. Akala ko 9:50 yung start kasi. So, 9:50 din sakto no darating ako dito. Tapos yun, dami na palang tao. Finally, mailalagay na rin natin yung bag natin. So, magiging comfortable na yung paglalakad natin. Tapos kakain na din tayo mamaya. Guys, finally nakapag-check-in na tayo. Meron pa tayong time. Ang oras ngayon ay 10:30. 10:30 ngayon, guys. At yung boarding time natin, dapat daw nandun na tayo sa boarding gate around 12:05 kasi yung pinaka-flight natin is 12:50. So, pwede pa tayong gumala dito. Actually, nagugutom na rin ako. Pwede rin tayong kumain. Kasi syempre, 5 hours daw yung flight eh. So, magugutom talaga tayo. 5 PM na tayo makakarating ng Pilipinas. Tapos, hindi pa ako nag-breakfast. Nagkape lang ako kanina. Hindi pa ako nagla-lunch. So, ewan ko kung maaga akong lunch ngayon or bibili na lang ako ng something. So, titignan natin, guys. Nandito tayo ngayon paakyat sa mga shops at saka restaurants sa may 4th floor. And yeah, I'm so happy. Sobrang excited na ako, guys. Kasi makikita ko na finally sina mama, papa. Makauwi na ako after ilang years. Guys, hindi na muna siguro kakain. Hindi talaga ako gutom. Tapos parang sumasama yung tiyan ko. Kaya papasok na ako ngayon sa boarding gate. Tapos doon na lang tayo maghahanap ng makakain. Kasi panigurado meron din namang food doon. At saka doon na rin tayo bibili ng tubig kasi bawal ipasok yung tubig dito. So, pasok na tayo para magawa na natin yung mga dapat natin gawin. Tapos, maging relax na lang tayo sa boarding gate. Magawa na natin yung mga gusto natin tulad ng pagkain, pag-inom ng tubig. Andito na ako sa harap, guys. So, hindi ko kayo masasama. Hindi ko mapapakita kung paano ako papasok dito kasi bawal yung camera. Kaya, update ko na lang kayo kapag nandun na ako sa loob ng boarding gate, guys. Update, guys. So, nakalagpas na tayo sa boarding gate at saka sa security. Nandito na tayo ngayon. Papunta na tayo sa pinaka-gate natin. Nakikita ko na yung mga aeroplano. Grabe, ang sarap sa pakiramdam. Iba talaga yung feeling kapag ka nasa airport ka, no? Parang, ewan ko, iba yung kilig. Tapos, bagong experience sa akin to kasi guys, mag-isa lang akong bumabiyahe ngayon. Usually, meron akong kasama. Pumunta ako dito sa Japan. Marami kami magkakasama. Tapos ngayon, uuwi ako na lang mag-isa. Nakatapos ako ng kontrata ng 3 years. Parang kanina pa ako naglalakad, guys. Hindi pa rin ako nakakarating. Grabe, sobrang laki ng Narita Airport. Mahal pala ng tubig dito, guys. Pero Shogunai, kailangan natin uminom ng tubig at baka tayo ma-dehydrate.
So, yun. Bibili tayo ng tubig. Hanap pa tayo ng pwedeng mabili dito. Hi! Meron pa pala dito mga Japanese products. Pag may nakalimutan ka. Kaso, syempre, mas mahal dito. Kaya, wag talaga. Sana tayo makakalimot ng mga bagay-bagay. Doshio. Mukhang okay naman. Wala naman na tayong kailangan. So, yun. Ito lang siguro. Ito lang yung bibili natin ngayon. Guys, time check. It is now 11:50. Meron na lang 1 hour. Makakapunta na tayo ng Philippines. I mean, meron na lang 1 hour. Lilipad ng eroplano natin. Hindi ko alam kung ano oras magsa-start yung boarding. Siguro mga 12:30, mga ganyan. Or 12:05. Pero yun, nagugutom na kasi ako. Tapos, wala akong makakainan dito ng mga rice. Kaya bumili na lang ako ng Starbucks. Bumili ako ng chicken cheese tortilla. Tortadakimasu. Init. Grabe mo yung pagka-cheese neto. Sobrang sarap. Sarap. Sarap, guys. Hi guys, time check. 12:33 na. Pero hindi pa rin nagsisimula na mag-open yung boarding. Hindi pa rin nagpapasakay sa eroplano. Hindi ko alam pero parang merong problema. Kasi nagkukumpulan na yung mga tao dito. Pero wala pa rin. Hindi pa rin nagsistart. Hindi ko alam kung ano yung problema. 12:50 dapat yung magiging flight. Pero sobrang late na. Hindi pa rin pinapapasok. Sana kung ano man yung problema nila maayos. Hi guys. So finally, nag-start na rin na mag-open yung gate. So, group 3 ako. Kaya nakapila na ako ngayon. Current time ngayon is 1:08. So, super delayed nga. Mga 20 minutes delay na. So, sana maging smooth na at wala nang problema para makalipad na tayo. Sobrang ako-excited at saka gusto ko na umupo sa plane. Gusto ko na matulog guys. Sinaantok mo talaga ako. Pilipinas! Guys, time check. It is now 5:30 at nag-announce na nga yung captain na maglaland na kami sa Manila. Pero yung nakikita ko sa labas, parang pataas pa kami. Pero hindi ko alam. Baka biglang bagsak. Yun. Guys, nasa Manila na tayo. Grabe. Siguro nasa Manila na tayo pero nasa Impapawid pa. Tapos, unti-unti na babagsak. Ay, unti-unti na kami bababa. Ang pangit ng vocabularies ko na. Pagpasensyahan nyo na yung Tagalog ko, guys. Ngayon na lang ulit magagamit. Unti-unti na ang bababa. Sobra akong excited, guys. Finally, makikita ko na yung mga aso ko, sina mama. Tapos, yung bahay namin sa Binangonan, yung simpleng buhay. Thank you, Lord. Naiyak ako. Grabe, thank you, Lord. Yun lang talaga yung masasabi ko. Guys, this is it. Nakikita ko na yung Manila. Bale, nakikita ko na yung lalandingan namin. Kaya, sobrang excited na ako. Sana lang meron ako agad makuhang Grab para smooth lahat. Kasi simula talaga pagpunta ko kanina sa airport hanggang ngayon, sobrang smooth ng process ko. Praise God. Sobrang thank you, Lord. Grabe. Ngayon, sana pagkarating ko din ng airport, walang maging problema. Maayos yung baggage ko. At
kasi hindi ko alam anong ginagawa nila ngayon. Wala talaga akong idea kung ano yung magiging kalalabasan. Pero, yun, malalaman natin mamaya. Hintay na lang natin yung bags natin. Guys, nakuha ko na yung mga baggage ko. Ang daming tao dito. Tapos, hindi na ako masyado sanay. Hindi ko alam kung nasan yung toilet. Tapos, takot ako mag-grab. Pero una sa lahat, nandito ako ngayon sa harap ng ATM. Magwi-withdraw muna ako kasi syempre mahirap kumilos kapag wala tayong cash eh. Guys, hindi ako makapag-book ng Grab. Grabe, sobrang bagal ng internet. Parang 5 minutes na ako naghihintay na mag-proceed yung internet na sinesearch ko. Wala pa rin. Pumasok ako ulit dito sa loob ng airport kasi wala talagang signal sa labas kahit na meron na akong data. Ay, ayan, meron na. Ayan guys, meron na. Grabe guys, ang mahal kasi wala talaga akong choice. Nasa 1,300 pesos. Galing dito ng Naiya, papunta ng Binangonan. Hindi ko alam, worth it din naman siya siguro. Kaso lang kasi mahal kasi ako lang mag-isa. Pero, yun, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Ito, finally, meron na ding nag-book sa atin na driver. So, mga nasa 14 minutes daw siya guys. Hintayin ko lang saglit bago ako lumabas. Kasi pagka lumabas ako, wala na akong internet. Sobrang hina ng internet. Hindi ko alam kung bakit. Sobrang daming tao dito guys. Tignan nyo. Nagbubook din sila ng Grab. Grabe pahirapan. Kasi Friday din pala kasi ngayon. So, medyo mahirap yung pagbubuk ng Grab. Grabe, hindi umaandar yung sasakyan niya. 14 minutes yung nakalagay dito pero yung nakalagay sa sasakyan niya, hindi gumagana. Kasi siguro naipit din siya sa traffic. Welcome to the Philippines! Grabe guys, ang mahal kasi wala talaga akong choice. Nasa 1,300 pesos. Galing dito ng Naiya, papunta ng Binangonan. Hindi ko alam, worth it din naman siya siguro. Kaso lang kasi mahal kasi ako lang mag-isa. Pero, yun, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Ito, finally, meron na ding nag-book sa atin na driver. So, mga nasa 14 minutes daw siya guys. Hintayin ko lang saglit bago ako lumabas. Kasi pagka lumabas ako, wala na akong internet. Sobrang hina ng internet. Hindi ko alam kung bakit. Sobrang daming tao dito guys. Tignan nyo. Nagbubook din sila ng Grab. Grabe pahirapan. Kasi Friday din pala kasi ngayon. So, medyo mahirap yung pagbubuk ng Grab. Grabe, hindi umaandar yung sasakyan niya. 14 minutes yung nakalagay dito pero yung nakalagay sa sasakyan niya, hindi gumagana. Kasi siguro naipit din siya sa traffic. Welcome to the Philippines! Diyan po. Buksan niyo po dyan. Ito? Opo. Surprise! Music ka! Parang hindi ka sumasagot. Hindi ka nagsabi. Ba't di ka nagsabi?